paboritong show tuwing Sabado, ang Kaya Mo Yan. Marami po kaming tatalakayin itong hapon na ito. At sa umpisa, ayan, andito na si partner Emmer. Yes, good afternoon. Magandang hapon, Angels Beauty and mga kaya mo natin. It's a good Saturday. Hello. Nasaan ka, partner? Dito na sa audio ng San Juan. Bagong San Juan Theater dito. Bagong tayo. Ang saan ako, bagong building. Ako naman, nag-broadcast mula sa Grand Hyatt Hotel sa BGC. Mamayang gabi, gaganapin yung Thermage Lift Awards dito sa Grand Hyatt. Kaya nakaabang na ako. Yeah, award ka na naman, ma'am. Ageless Beauty. Award ka na naman, ma'am. Aha. Okay. Ano bang good news natin dyan, partner Emmer? Mula sa DAR. Ang dami. Yeah. Yung mga IB communities sa Ifugao, inaprubahan ang DAR Vista Project. Wow. Inaprubahan ng mga indigenous people o IP communities sa Asipulo, Ifugao ang pagpapatupad ng value chain. Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities. VISTA project ng Department of Agrarian Reform. Matapos ang isinagawang free, prior, and informed consent FDIC process. Pinangasiwaan ng NCIP o National Commission on Indigenous Peoples ang proseso upang matiyak na maipaliwanag ng mabuti sa komunidad ang proyekto at nabigyan sila ng pagkakataong ipatupad ito sa kanilang mga lupang ninuno. Sa ginawang konsultasyon, ipinaliwanag ng mga kinatawan ng DA at NCIP ang layunin ng proyekto at mga karapatan ng indigenous cultural communities sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA, kabilang ang kanilang karapatang maprotektahan ang kanilang ancestral domains at makilahok sa mga desisyong may kinalaman sa kanilang komunidad. Ayon kay DA Ifugao Chief Reform Program Officer Leonor P. Bascos, layunin ng VISTA Project na palakasin ang agricultural value chains, pataasin ang produksyon ng sakahal at lumikha ng mas maraming sustainable livelihood opportunities para sa mga magsasaka sa agrarian reform communities. Sa pamamagitan ng VISTA Project, nais natin matulungan ang ating agrarian reform communities na maging mas produktibo at matatag ang kabuhayan. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang access sa mga value chain habang sinisiguro rin iginagalang ang kultura at mga prioridad ng lokal na komunidad ani ni Bascos. Napahayag ng suporta ang mga lokal na leader, kabilang si Asipulo Mayor Archie Lee Kindo, na nagsabing makakatulong ang proyekto sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga residente habang iginagalang ang kultura at karapatan ng mga IP sa kanilang lupang ninuno. Sa pagtatapos ng konsultasyon, lumangda ang kinatawan ng komunidad sa resolusyon at consent bilang formal na pag-aaproba sa proyekto alinsunod sa mga alituntunan ng NCIP. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng DAR sa pamumuno ni Secretary Conrado Estrella na isusulong ang kaunlaran sa agrikultura habang
ginagala ang kultura at karapatan ng mga katutubo. Yes. Yan. Palakpakan na naman natin ang Department of Agrarian Reform sa kanilang pagtulong sa ating mga minamahal na mga magsasaka sa buong Pilipinas. Di ba, partner? Katutubo. Hindi ba ngayon Yes. na lalong tumataas na ang presyo ng mga commodities, ng mga pagkain, hindi ba dapat tayo talagang buong puwersang mag-focus sa ating agricultural sector? Nang sa Yes, ganon, tama po magiging kayo. self-sustaining ang Pilipinas? Tama ba yon? Tama po. Talagang full security. Totoo. Tutukan natin. Paano natin gagawin yon? Ayan, manawagan tayo sa gobyerno. Paano yan? Sa Department of Agriculture? Ganun ba yon? Maraming food cluster sila po. Ang Department of Agriculture kasama po. Saka Ay, fisheries. mga DN. Fisheries. Actually, pinapanukala nung pag-iwalay yung fish. Ang fisheries talagang isang departamento sa amin. Sa lawak po ng dagat natin ako. Ang blue. Ang ating blue resources. Talagang dapat tutukan. Iwalay yung sa susunod sana. Sa susunod na panahon. Sa laki ng DA. Sa dami nila ahensya. We need food. We need our own food Diba, security po. partner? Dapat self-sustaining na tayo sa ating local produce. Huwag kalimutan na natin yung mga imported. Dapat tutukan natin ang mga local products po natin. Tama po yan. Tama. Ako, ngayon. So, baka ilunsad natin ang Okay, Bahay Kubo campaign. Sa bawat bahay, dapat merong Bahay Kubo. Diba? Tama. Yan yung mga iniisip nyo. Talagang tama po yan. Talagang kailangan natin magtanim sa lahat ng bakura natin. Lalo-lalo na dito sa rural, sa urban, pero sa rural. Alam mo, posible din dito partner. Kahit sa syudad, sa lungsod, meron ng mga gumawa ng very creative and very inventive na vertical farming, di ba? Yes po. At syempre, rural garden. Nandun nga sa mga bubong, sa rooftop. Nandun po, nakita ko Yun. urban gardening. Lahat ng mga paaralan na merong mga garden, mga hardin dyan. Tuturuan natin po sila. Tuturuan natin. Gawin natin isang model Okay, farm. ma'am, it's 4:17. Oo. It's time, partner. It's urgent already. Wala. Di ba, partner Emmer? Okay, habang hinihintay po natin si partner Emmer at saka si partner Ricky, ayan, natapos na natin ang Department of Agrarian Reform report. At alam po ninyo, meron po tayong special, ayan, bumalik na si partner Emmer. Meron po tayong special guest na papasok mamaya after the Happy Healthy at iba. Siya po ay kakaibang kababaihan. Yan. Kakaibang dahil siya ay isang senador sa Guam, the first Filipina senator from Guam, right? And we're going to interview her in a while. At habang hinihintay po natin si partner Ricky, either we will have special reminders, wag po kayong aalis. Tapos papasok na ang Happy Healthy at iba pa. Huwag po kayong aalis. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit po. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen
Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito'y tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milyones! NBC Milyones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026. Sali na! MBC Milyones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, syempre they listen actively, alright? Nagpapakita tayo ng empathy at tinutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. May it be isang mambabatas o dalawang hindi naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan, but sa kabuuan naman,
dalawa lang silang hindi naniniwala. I'm coming from our advocacy. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo. Ayan, welcome back mga kababayan. Ito na ang favorite section nyo ng aming show na syempre yung mga happy, healthy at iba pa. Ang aming health and wellness tips pa rin sa inyong lahat. Bago pumasok ang ating very special guest. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa katahimikan. Alam natin na magulo na ang mundo. So kailangan, kahit magulo ang mundo, kahit magulo ang labas, ang panlabas natin, ang kapaligiran po natin, dapat manatiling tahimik ang ating kalooban. Kaya ang tatalakayin po natin ngayon ay, are you peaceful? Ano ba ang tunay na katahimikan? Bakit? Opo, kasi yung katahimikan ay ang tinatawag nilang foundation ng tunay na kalusugan. Okay, so ibig sabihin, kung magulo ang isip po natin, magiging magulo din ang ating immune system. Magiging magulo din ang ating kalooban. Magiging magulo din ang ating mga organs. Lahat sila confused. Kaya kailangan magkaroon ng katahimikan or inner peace. Okay. Hindi ba rest in peace? Paano? Napakasimple lang naman, di ba? Unang-una, kailangan maging grateful. Kailangan magpasalamat. Ayan. Thank you. Ang sinasabi nila, give thanks. Kailangan magbigay ng pasasalamat sa lahat ng mga biyaya sa buhay. Kaya, ngayon, mula ngayon, kailangan, meron po tayong tinatawag na gratitude list. Yung isang listahan ng mga biyaya po natin sa buhay, kung saan para sa atin ay mga blessing. Okay? Mula ngayon, dapat meron po tayong gratitude list or thank you list. Mula sa pinakamaliit o pinakamunting blessing, patungo sa pinakamalaking blessing sa buhay po natin. Example, paggising sa umaga, gising ka, buhay ka. Kaya magpasalamat ka na. Kasi yan po ay isang biyaya. Okay? Tapos, pangalawa, yan. Pangalawa, let go. Let go. Ngayon din, anong ile-let go po natin? Kailangan daw i-lighten ang ating load. I-release ang mga negatibong emosyon sa buhay po natin. Lahat ng mga hinanakit po natin, lahat ng galit, lahat ng kalungkutan, okay? Kalimutan mo na yan. Okay? Release it. Let it go. At syempre, mas mahalaga, ipapatawad po natin o patawarin po natin ang lahat ng ating mga kalaban. Forgive, syempre. Okay? Kung anong dinaanan po natin, patawarin mo na. Number 3, kailangan mag-connect sa nature.
Kasi nature, ang kalikasan, ay nakakapaghilom yan sa atin. Sa ating katawan, sa ating kaisipan, sa ating kaluluwa. Kaya as much as possible, go out to nature, maglakad ka dyan sa lansangan, tapos mag-connect ka sa inner peace ng kagubatan, o, di ba? Ng katahimikan ng kalikasan. Number 4, kailangan magkaroon ng iba pang koneksyon sa itaas, sa ating Panginoon. Okay? Prayer time. Number 5, kailangan naman ng ating quiet time. Napakaingay ang mundo. Kailangan magkaroon po tayo ng katahimikan din sa ating kapaligiran. So take a break, walk away from the noise, iwanan natin ang mga ingay at gulo. At number 6, importante ito, alagaan ang sarili. Pangalagaan ang ating kalusugan, ang ating peace of mind, ang ating kalusugan at kalakasan ng ating katawan. So, ibig sabihin, self-care. No? Alagaan natin ng mabuti ang ating katawan. Eat healthy, exercise, have good sleep. Number 7, kailangan nakapaligid po sa atin ang mga mabubuting tao. Huwag ang mga negatibo. Kailangan lahat ng nakapaligid po sa atin ay sumusuporta sa ating mga panaginip, mga pangarap sa buhay. Okay. Yan lang. Tapos ang ating positive thought for the week ay, peace must start with me. Ang kapayapaan ay dapat magsimula sa sarili. Di ba? Yan. Kasi syempre, kailangan natin ng isang mundong tahimik at mabuti at masagana para sa lahat. Tama. Yan po ang ating happy, healthy at iba pa. At yan, makikita po ninyo sa aming Facebook page. At those who are just tuned in, stay tuned ngayon din para sa ating very special guest. Wala tayong station break ngayon, no? Meron tayong special reminder? Okay. Sa aming pagbabalik. Thank you. Rich na